Para makabuka ng 90 degrees, dapat yan, saktong 45, 45. Ngayon, may diskarte tayo dyan. Kahit na isa lang yung gagawin ninyo o ikakat nyo na 45 niya, okay pa rin. Wala kang makikitang butas dito. Ito yung sikreto niyan. Kita nyo yan? Ito yung paraan po natin para iwas disgrasya yung ating mga PVC. Kuha lang kayo ng tsinelas. Pwede nyo sirain yung mga tsinelas ninyo. Tapos gamitin nyo dyan para hindi masira yung PVC natin. Okay, dito na tayo sa site. And so ongoing yung pagbibistay dito mga kamusta, no? So ito na lang yung ipla-plaster dito. So nandito na rin yung hamba. Siya. Yung hamba natin. Ito na palitadaan na to. Itong part lang na to. Tapos dito. Ayan, sa mga rooms. Ito malalagyan to ng asinta. Masintaan to. Kasi ito sasaraduhan. Tapos ito yung lalagyan ng pintuan. Tapos ito hindi na siya magigiba. So papalitadaan na natin to. Kaya naantay namin to eh. Kala namin magigiba kasi yun ang nabanggit ni sir. So yun ang papalitadahan pa natin na isa. So magkakaroon tayo ng vlog dito mga kamusta kung magkano nga ba yung per square meter natin at per lineal meter pagdating sa mga pagpapalitada mga kamusta, no? So yun ang alamin natin para dun sa mga nagtatanong mga kamusta kung magkano nga ba yung tanggapan natin per square meter at per linear meter. Kasi dati nabigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba magsukat mga kamusta nung para dun sa mga pagkuha ng area nung para sa mga wall natin mga kamusta at saka dun sa ating mga columns mga kamusta. So dito napalitadaan na rin namin. Tapos dito naman yung mga tropa natin. Ito si Jaren na ang daming kakilala. Ay, hindi pala. Ang daming mga taga Mindoro din na nag-comment mga kamusta sa reels natin. So, taga rito na siya ngayon kasi nakapangasawa na nga siya mga kamusta, no? Yan si Jaren. Taga Oriental Mindoro. Tapos si Harold naman, yan yung isa sa mga estudyante na nagtatrabaho sa atin. Bukas may klase yan. Pero, syempre, pag wala siyang ginagawa o kaya wala siyang klase, andito siya, pumapasok siya kung saan man siya na destino, talagang pumapasok yan kahit malayo. Yan yung kagandahan niya mga kamusta, no? Okay. Dito rin si Jojo. Si Jojo, nag-aaral ka pa Jojo? Madina na. At bukas pwede na tayo maglagay ng hamba. Ito. So, magkakaroon din tayo ng idea niyan. So, madali lang naman yung pag-i-installan niyan. Pero, meron tayong mga bagay na dapat nyong consider pagdating sa pag-install ng hamba. So, hindi po pwede na pag naglagay ka, yun na yun. So, meron tayong mga adjustment, meron tayong mga i-consider na mga bagay kung bakit kailangan mong sundin yung mga sukat na kung saan mag-i-install ka ng hamba. Yan yung mga itatakil natin sa susunod mga kamusta, no? So sa ngayon, ito na yung natapos ng tropa within 3 days mga kamusta. So may mga kung tutusin, ilalagay na lang natin yung mga hamba niyan, then diretso plastering na. O kaya para matapos yung isang phase, parang gano'n. So punta na tayo sa kabila. Punta tayo sa Wakal project. Diretso muna tayo dito at magpapa change oil. Change oil muna tayo. Change oil muna tayo. Ito yung langis natin. Fully synthetic. Tapos gear oil. Kailangan ni Adby. So sa Honda Elite tayo, Bayombong. Sila madam.
Tapos na. Dito tayo Honda Elite mga kamusta na. So tara. Tara na sa project mga kamusta. Narito na tayo sa project mga kamusta. Ayan o. Ang cute-cute niya. Laki. Ayan. So tara sa taas. Bali yung scope of work natin dito, hindi pa kasali itong baba. So ito pa yung mga susunod. Yung taas muna yung priority ngayon. So kung naririnig nyo yung grinder ngayon, yan yung pinapagrind ko yung flooring para maging pantay. Malikabok. Malikabok. Ano? Malikabok si Lester. Ay. Dapat pala dito ako dumaan. Ayan. So gamit yung cup wheel natin. Ito yung pinag-grind natin dito sa may flooring para pumantay. So dati kasi to, mapapansin nyo, may mga ginuhitan ako dito na part na kung saan may bukol-bukol. Kagaya nito. Pulisan natin para makita. Ayan. Actually, nadaanan na to ng grinder pero kulang pa. Kasi nga, hindi pantay-pantay. Nakalubog. Ito yung nakapaibabaw. Kulang pa yan. Grina-grind pa lang ni Lester ngayon yan. Para pumantay. So, dito na tayo sa kabila. Ito. Gawin yung welding works. Tapos, ito na yung lalagyan natin ng kisame. So, pinapababa na rin natin itong mga electrical niya. At ito, lalagyan na lang kasi ng metal paring. Mamaya, maglalatag na kami. So yun yung inaantay na lang natin yung electrical na yan. Tapos dito naman sa ironworks, eto na. Yun. So eto na yung nasa plano natin. So eto yung 2x4. Tapos eto na yung 2x4. So 150 yan. Tapos eto na yung 2x2. Okay. So hindi pantay yung sa ilalim. Kaya pinapalabas namin. Tapos pinapasakan namin yan para lumitaw yung bakal, kasi walang lakas yan pag di natin lalagyan ng bakal kasi itong mga dowel na to hindi tumama, malayo kagaya nito, layo na. So ginagawa na lang natin ng paraan. Ayan. So ito yung ginagawa namin mga kamusta pagka hindi tumama talaga yung dowel, kasi ito yung dowel na nakaabang. Ngayon pagka hindi tumama to, ayan, pinapasakan namin yan. Ayan, binabarena namin. Ang kainaman nga sana niyan kung may ENB epoxy. Kaso nga lang, nag-order tayo pero walang dumating. Kaya okay lang naman kasi masikip naman siya. Ang importante, nakatama siya sa ilalim. Yun ang napakahalaga niyan. So dito naman, binababa na natin itong mga electrical natin. Tapos lagyan na tayo ng metal paring. Mamaya latag na yan. Kasi yun na lang inaantay mga kamusta, no? Tapos kung makikita nyo, metal paring yun nandito sa gilid. So may propose kasi ako pagdating sa mga paglalagay ng PVC, importante metal paring yung bawat gilid-gilid. Kasi yung PVC edging yan mga kamusta, napaka-importante na dapat yan malakas. So lalagyan na lang tayo ng mga pahalang nya na 1x1 dito nanton. So makikita nyo yan pagka natapos na itong nilalagay natin na 2x2 hanggang doon sa dulo. May video tayo mga kamusta kung gusto nyo panoorin yung paggawa natin dyan, pag-abang natin. So gumawa ako ng video, konting tutorial para sa lahat mga kamusta. So check nyo na lang kung sakali baka susunod dyan ng mga videos mga kamusta na. Okay. Medyo malikabok at sinasabay kasi yung pag-grind sa isang room. Hindi tayo makapasok agad sobrang alikabok. Ganyan talaga. Kaya nga sabi ko, mas prefer natin na minsanan talaga yung paggawa dito. Na ibig ko sabihin, dito yung mga rooms.
Kasi kagaya nito, kung tinapos natin to, maalikabukan ulit. Tapos yun, pag tinapos natin yun, maalikabukan ulit. So dapat yan, minsanan yung preparasyon, minsanan yung paggagawa, minsanan yung paglalatag. Kagaya nitong pag-tiles natin dito, kasi kung maaari sana, pwede naman na natin gawin to. Kasi kung sakali natapos na yung pag-grind, yung paglilinis, pwede na nating latagan. Pero syempre, hindi pa tapos to. Yung tiles installation. So sa paraan kasi mga kamasta nung paggawa natin, may mga bagay kang kailangang intindihin mga kamasta. Na dapat alam mo kung paano yung paraan mga kamasta, kung paano yung step by step para walang madamay. Kasi mahirap mga kamasta yung sabihin mo na unahin natin yung isang part. Paano kung hindi pa pala kailangang tapusin yung ibang part naman. So eto, lalatagan na lang din natin to. Papacheck ko na lang yung floor niya, papalinis ko na. Then eto, pwede na to. Kasi walk-in closet naman to, kung saan kahit na hindi na natin to i-finish ng gloss. Kasi puro cabinet naman na to. Pabili tayo ng merienda. Merienda muna tayo. Bo, merienda muna. Ang dami naman soft drinks niyan. Merienda muna yung tropa. Pero sa akin, tubig lang to. Ayan, so ito pa yung lalagyan natin ng railings mga kamusta. Tsaka yun. So, konting pahinga lang ng tropa. Ito pa yung mga susunod na gagawin dito. Pero ito, dapat buhos na to para matibay. Kasi kung hollow block pa to, problema mo, papalitada na naman. Tapal na lang natin dito yung forma. 3/4 na forma di. Tapos. So, ito maglalatag na kami ng PVC dyan. Para dun sa may ceiling natin, syempre. So, unahin muna natin dyan, syempre, yung edging nya. Ano yung mga PVC natin, mga kamasta, no? Tapos yung edging natin. So, dito, may tinuturo tayo sa tropa para hindi na sila mahirapan mag 40-45. So, para hindi mahirapan, yung pag-i-instillan nyo ng ganito, mga kamasta, may discard tayo. Ngayon, meron kasi yung mga paglalagyan natin na hindi naka 45. Ngayon, kung parehas mo silang i-45, magkakaroon ng problema yan. Lalong-lalo na kung yung wall ay hindi talaga nakasaktong 45. Para makabuka ng 90 degrees, dapat yan, saktong 45. Ngayon, may diskarte tayo dyan. Para kahit na isa lang yung gagawin ninyo o ikakat nyo na 45 nya, okay pa rin. Wala kang makikitang butas dito. Ito yung sikreto nyan. Kita nyo yan? Ang sikreto kasi nyan, ganyan mo na lang yan. Tabi mo na lang. Isa lang yung kakatingan nyo. Ito, kahit nagagalaw mo na ganyan, wala pa rin butas. Yan, ididikit mo lang yan. Tapos, kapag kayan, gumanyan din lang, wala pa rin butas yan. Ang diskarte na lang yan, dito ka mag-a-adjust etong part na to. Para maging maganda yung itsura niya. So, meron comparison man yan, at least, wala kang makikitang butas dito sa part na to. Yun ang diskarte niyan, mga kamusta, no? Diba? Yung ginagawa ko na lang dyan, ito, hasain mo lang to. Hasain mo lang dito sa side na to para hindi mo makikita yung puti na yan. Yun ang diskarte niyan. Yan. So, syempre, pupunasan muna natin bago natin siya i-install. So, number 1 yan, malinis muna bago natin siya ilagay, mga kamusta, no? Install na natin yung ating PVC edging, mga kamusta. Sikat na sikat si Haring Araw. Hapon na kasi, mga kamusta. Yun yung sunset natin. Okay. Kita nyo to? Ito yung paraan po natin para iwas disgrasya yung ating mga PVC. Kuha lang kayo ng ayan, tsinelas. Pwede nyo sirain yung mga tsinelas ninyo. Tapos gamitin nyo dyan para hindi masira yung PVC natin. Diba? Iwas disgrasya kapag gano'n. Para tuwid na tuwid yan, mga kamusta, ginamitan namin yan ng tansi. May tansi yan. Diretso yan hanggang doon.
Kasi itong biga na to, kung magbe-base ka dito sa may lintel beam na to, hindi yan enough mga kamasta na sabihin mong tuwid yan. Ngayon ginagawa ko dyan, metal paring, diretso po yan. Hanggang doon sa dulo. Yung metal paring na yan, yun yung magsisilbing kakapitan ng PVC edging natin. Tapos pag nailagay nandun yung PVC edging, tapos nandun yung PVC panel natin dito, tapalan na lang dito ng Hardiplex. Kasi yung Hardiplex na yon, kung sakali, yun yung magiging guard niya, tapos papalitadahan tong ilalim na itong lintel beam na to. So, nakapag-install na tayo. Kung mapapansin nyo, hindi pa natin sinaraduhan yung dulo na doon. Kasi i-secure muna natin yung dulo, yung PVC pipe na yon. Kasi ibabox pa natin yan eh. Mas maganda yan, lagyan natin ng ENB epoxy bago natin latagan para hindi sayang. Kasi baka mamaya magkaroon ng problema yung mga yon, yung pipe na yon, babaklasin ulit. So, eto, may kakabit na nila to bukas. Diretso yan. At uwi na rin yung tropa. Ayan, nakapaglinis na rin din kami. Tapos dito, ito nakababad pa lang. Na talagang dinadaganan muna natin para makita natin kung sana tumuwid, mga kamasta. So, hanggang dito na lang yung video natin. Pero bago tayo mag-end, ayan, shoutout muna natin si Dandan Valdez from Tarlac, mga kamasta, no? Kay Kamasta Mark Aquino from Davao. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Kay Kamasta Dante Deday Pantan, ayan, shout out po. Kay Kamasta Miklat Manalang Alberto. Tapos Kamasta Juni Costales. Kay Kamasta Crescencio Mendoza Jr. from Mindoro, ayan, shout out. Kay Zeremla D. Nel, ayan, shout out po. At kay Kamasta Jeric Alaw, ayan, magandang hapon mo sa inyo lahat at mag-ingat po kayo. Ayan, hanggang dito na lang mga kamasta. Kita-kita tayo sa susunod. God bless everyone. Bye!